Bitawan niyo ako, mga walang hiya kayo! Mga kumag kayo! Isabel! Tulungan mo ako, Harold! Saan niyo siya dadalhin, mga walang hiya kayo? Harold! Isabel! Ito ay naganap dito lang sa aming probinsya. Pinalitan ko na lang po ang pangalan ng mga lugar na pinangyarihan. Kaya't samahan niyo po ako, mga dear listeners, hanggang sa huli. Harold! Harold, nananaginip ka na naman. Bumangon ka na dyan. Harold, Ayokong patahimikin ng nakalipas, Lola. hindi ka nga matatahimik kasi ayaw mong kalimutan. Gumising ka sa katotohanang wala na si Isabel. May sarili na siyang buhay. Buuin mo naman na po ang sarili mo. Ang sakit po kasi. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko. At ginawa niya sa akin yun. Masamang tao po ba ako, La? Hindi, Apo. Mabuting tao ka. Mapagmahal at marespeto ka. Binago ka ng kabiguan mo. Nagbago ka dahil sa sakit na umalipin sa'yo. Kaya nalimutan mo na ang sarili mo. Tigilan mo na ang paglalasing dahil walang mabuting maidudulot sa iyo ang alak, Apo. Iwasan mo na sanang uminom pa ng alak, Apo. Ibalik mo ang dating ikaw. Nasasaktan din kami sa nangyayari sa'yo. Mas masakit para sa amin ang sinila mong lahat ang mga pinagpaguran mo. Sa lahat ng nangyari, wala kang kasalanan. Pagkukulang siguro dahil malayo ka. Pero hindi na mahalaga yun. Tapos na yun eh. Magsimula kang muli. Nandito pa kami, Apo. Sorry po. Hindi ko naisip na nasasaktan pala kayo. Siguro nakakita siya ng mayaman na kayang ibigay ang lahat sa kanya. Hindi ko naman kasalanang ipanganak ng mahirap. Nagsikap naman ako pero wala eh. Hanggang doon lang ang kaya ko. Maliligo na po muna ako. Kailangan kumayod eh. Mabuti pa ka. At kailangan ng rider. Mabango at gwapo. Isabay mo ng lola mo. At tumawag yung asawa ni Nelly kanina. Nagle-labor na daw. Baka manganganak na yon. Malayo kami sa kabayanan. 1 oras at kalahati pang biyahe. Pero dahil may cellphone naman, kaya mabilis makontak ng mga kliyente. Naidaan ko si Lola Kinanelli. Saktong dating ni Lola ay nasa labor stage na nga ito. Maganda ang naging araw ko, Sir Jupiter. 3 biyahe ako kaya kumita agad. Bumili muna ako ng 5 kilong bigas at mamayang hapon na pauwi saka ako bibili ng maiuulam. Naawa na din ako sa lolo at lola ko na laging bisabog na asin ang ulam nila. Nasagad yata ako ng biyahe ngayon. Nang mag-alarm ang cellphone ko ay saktong 5:00 na ng hapon. Oras na para umuwi. Kaya dumaan na ako sa palengke para makabili naman ng ulam na aabot hanggang bukas ng tanghali. Pero parang hinahanap talaga ng sistema ko ang alak na bago pumasok sa baryo namin, bumili muna ako ng 1 bote ng beer. Sabi nga ay 1 for the road. Kaya pagdating ng bahay, medyo hyper pa ako. Lolo, ano po? Si Lola po, nasaan? Nasa kusina. Nagsasaing. O may alak ka na naman yata, Apo. 1 bote lang naman po, Lo. May dala po akong bigas at uulamin hanggang bukas na po ito, Lo. Oh, nandyan ka na pala, Apo. La, paano po? Kadarating ko lang po. May dala po akong isda, manok, La. Kung may uulamin na po tayo, ilagay nyo na lang po sa rep. Naku! Asinan mo na ang manok at kaliskisan mo ang isda nang hindi mabangka.
Lasing ka na naman yata eh. Kailan ka pa ba bumili ng ref at nagkaroon na pala tayo? Aba, hindi ko alam yon. Ayan, ganyan. O dinatawa kayo? Kailangan happy lang la. Hindi po ba, Lo? Sana nga laging ganito. Alam kong naninibago sa akin sina Lolo. Pinilit ko pong magbago. Kasi kaninang umaga bago pa ako malis ng bahay, ibang Harold na ang nakikita ko sa salamin. Naawa ako sa sarili ko. Ang laki na pala ng ipinagbago ko. Pakiwari ko'y ang laki na ng ipinangit ko. Kaya pagkatapos naming maghapunan ay pumunta ako sa kapitbahay naming barber. Maaga pa naman kaya bukas pa ang shop niya. Hindi na po army cut ngayon, papogi cut na para mabago naman ang aura ko. Kaya pagkatapos niyon, hot shower naman sa bathtub, batya at tabo. Harold! Telepono mo, may tumatawag! Sandali lang po. Nandiyan na. Bilisan mo, baka importante! Hello? Hello? Si Harold to? Yes, ma'am. Isang tawag sa telepono na nagpapasundo sa Central Terminal sa bayan ay nagpapasundo at nagpapahatid sa lugar na hindi ko pa nararating. Tatanggihan ko sana pero naisip kong grasya pa rin yun. Kaya nagpaalam ako kina Lolo na may susunduin at ihahatid sa kabilang bayan. Ayaw na akong payagan ni Lola dahil alanganing oras na. Pero maayos akong nagpaalam kaya pumayag si Lolo. Sa Central Terminal nakita ko ang babaeng balingkinitan na nakatayo sa mismong lugar na sinabi kong paghintayan niya sa akin. Hi, ma'am. I'm Harold David. Hello, I'm Elisa. Thank you at dumating ka. Wala na kasing biyahe sa Rizal ng ganitong oras. Ay, wala na po, ma'am. Kaninang alas 8 pa ang last trip doon. Oo nga eh. Magkano hanggang sa Rizal? Saan po ba sa Rizal, ma'am? Actually, hindi ko po kabisado ang Rizal eh. Medyo malayo sa bayan eh. Baryo pa kasi uuwian ko. 1.5, ma'am. Okay ba sa'yo? Well, I have no choice. Okay. Pero hubarin mo muna helmet mo. Kunan lang kita ng picture. Send ko kay mama para alam niya kung sino naghatid sa akin. Okay lang, ma'am. Duda ka pa sa akin, ha? Wapo naman pala nitong si Mr. Ryder. Sakto sa mga picture taking na pambato sa mga friends kong Bruhilda. Mahabang biyahe papuntang Rizal. Pero hindi ako nakaramdam ng inip dahil siguro maganda ang pasahero ko. Sa kamukhang edukada kasi Inglesera. Noong una, nag-aalangan siyang kumapit sa balikat ko pero sinabihan ko siyang mas magiging komportable siyang nakaangkas kung kakapit siya sa balikat ko. 2 oras naming biniyahe hanggang bayan ng Rizal. Mahabang sabana ang papasok sa baryo nila. Maalikabok na kalsada ang binaybay namin. Nagsimulang magtahulan na tumahabol pa ang ilang aso mula sa mga bahay na nadadaanan namin. Kalahating oras hanggang sa baryo nila. Isang lumang bahay Kastila na may malawak na bakuran ang sinabi niyang hihintuan ko. Ay, Elisa, magandang gabi. Pumasok na kayo. Sir, diretso na lang po sa garahe ang motorsiklo nyo. Magandang gabi rin po, Tata Pando. Halika muna sa loob. Doon na kita babayaran. Kinikilabutan naman ako sa alulong ng aso na yun. Oo nga eh. Sige. Grabing aso naman yun kung makaalulong parang nakakita ng aswang ha. Titignan ko lang kung nakapaghain na si Sita. Sige po, Tata Pando. Bumaba ka muna dyan at pumasok na tayo. Okay. Nakakahiya naman yatang pumasok pa. Yayamanin naman pala itong si Miss Beautiful. Ay, magandang gabi din.
Doon na tayo sa komedor. Nakahain na ako. Alam kong gutom na rin kayo. Swerte ko naman yatang masyado sa araw na ito. Kahit late night ng biyahe, maganda na, mabait pa ang pasahero. Pakiramdam ko tuloy kapamilya ako ng dinatnan namin sa baryong ito. Ipinakilala ako ni Elisa sa kanila pero hindi niya sinabing rider ako. Binilit ako ni Elisa na kumain kasabay niya. Hindi daw siya magbabayad kung hindi ako kakain kasabay niya. Hindi naman ako mahirap kausap kaya pinagbigyan ko siya, Sir Jupiter. Habang kumakain kami ay nag-uusap naman sa sala sina Kapandoy at Kasita habang patuloy ang mga alulong ng aso. Nang matapos na kaming kumain, niligpit ni Kasita ang pinagkainan. Nagpasalamat naman si Elisa sa akin at ibinigay na niya ang bayad. Thank you, ma'am. Tuloy na ako. Naku, flat tire ang motorsiklo mo, Harold. Anak na bubuling-duling naman, oh! Ngayon ka pa nakisabay! Ang layo pa naman ang uuwian natin. Pero, sige ma'am. Aakayin ko na lang. Baka sa highway, may mga vulcanizing shop pang bukas. Delikado na sa daan kung aakayin mo yan. Dito ka na magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga, baka may alam si Tata Pandoy na marunong mag-vulcanize niyan. Nakakaya naman sa'yo. Nakikain na nga ako at makikitulog pa. Nag-iisa lang naman ako dito. Maluwang ang bahay ko, kaya ano naman na nakakahiya doon? Ako nga ang nahihiya kasi naabala ka na masyado. Nandito sila Tata Pandoy. At si Nana Sita, di ba? Nagpaalam na. Umuwi na sila. Doon sila nakatira sa likod. Binigyan namin sila ng sariling tirahan doon. Alas 12:30 na ng gabi. Sa layo ng uuwian ko, malamang umaga na bago ko pa marating ang bayan. Pagod ako sa maghapong nagdaan pero ayaw akong dalawin ng antok. May mga kaluskos sa labas ng bahay nila. Pakiramdam ko'y may naglalakad sa labas. Pabiling-biling ako sa mahabang nara dito sa malawak nilang salas. Bumangon ako at nagsindi ng sigarilyo. Binuksan ko ng bahagyang bintanang kapis para hindi makulob ang usok. Napakalaking aso naman ang nasa labas. Aso nga ba yun? Bakit nagbabaga yata ang mga mata? Hindi ka din ba makatulog? Ay, Diyos ko po! Akala ko may white lady na nakapasok dito. Grabe naman. Naglagay lang ako ng face mask. Haggard kasi ang maghapon ko. Ano yung tinitingnan mo dyan? Eh, yung aso niyong nakabantay sa labas. Ang laki kako. Wala kaming aso dito. Pusa, mayroon. Ganun ba? Kung ganun, iba ito. Hindi magandang pakiramdam ko sa aso ngayon. Tsaka bakit may mga alulong ng aso dito kanina pa? Naglabas ng folding bed si Elisa na halos magkatabi na kami. Hindi man nagsasalita, pakiwari ko'y siya ay natatakot. Kinuha ko ang cellphone sa aking bulsa pero shutdown na. Nahihiya naman akong gisingin pa si Elisa dahil tulog na ito. Naidlip ako bandang alas 2 ng umaga. Ginising ako ng mga kalatog ng pinggan sa kusina. Naghahain na pala ng almusal si Nana Sita. Doon ko na pagmasdan ang kabuuan ng salas. Makalumang tingnan lang dahil sa pintura at sa estilo nitong bahay Kastila. Moderno ang loob ng bahay. Nakahanay sa dingding ang mga larawan na may malalaking frame. Inisip ko malamang ito na ang miyembro ng pamilya nila. Mga diploma pati na ang kay Elisa. Isa pala siyang lisensyadong nurse. Habang nagkakape ako, pumasok si Tata Pandoy na may dalang itak na tumutulo pa ang dugo. Nakangisi sa akin. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Tata Pandoy. Ayon sa kanya, ang nasabat na aswang nila Kapitan Idel ay anyong aso. Itim na malaking asong nagbabaga ang mga mata at pagala-gala sa buong baryo hanggang sa makakita
ng magiging biktima niya. Kagabi daw ay isang batang lalaki ang naging biktima. Pauwi na ito galing sa bahay ng kaibigan ng matsyempuhan sa kalsada. Nagsisigaw lang ang bata kaya lumabas ang ilang lalaking kasama ng kapitan at nasa kote ang aswang. Nawiwirduhan na ako sa mag-asawang ito. Ang dami nilang alam tungkol sa mga aswang. Sa bagay, pwedeng nagpasalin-saling impormasyon yun mula pa sa mga magulang nila. Noon ko naalalang magtanong ng charger sa kanila. Micro USB ang charger ni Tata Pandoy kaya hindi pwede sa phone ko na Type-C. Nawala din sa isip kong flat tire na pala ang motorsiklo ko kaya mabilis akong tumayo para tingnan ang sasakyan ko. Naiba ang pwesto nito sa pagkakatanda ko. Paanong... Naservisan na yan kaninang alas 6. Pinapunta ko lang dito si Berto. Sakto namang dumating si Umpong para sunduin si Elisa. Salamat po, Tata Pandoy. Ayan na pala si Elisa eh. Oh, nag-almusal ka na ba, Mr. Pogi? Pasensya ka na maaga akong umalis. Emergency kasi. Okay lang. Tapos na, nagkape lang ako. Bagay na bagay po kayo. Siya, maiwan ko na po kayong dalawa. Babalikan ko lang yung kinakalisang kambing doon sa likod bahay. Hindi ko mapigilang humanga kay Elisa, Sir Jupiter. Lalong pinatingkad ng kabaitan nito ang ganda niya. Pumasok siya sa kusina at nagtimpla ng 2 mug ng kape. Iniabot niya sa akin ang isa kaya lalong na-delay ang pag-alis ko. Sinabi niya sa akin ang nangyari bago kami dumating kagabi. Hindi niya alam na nasabi na ito ni Tata Pandoy sa akin kanina. Kung wala kayong alagang aso, kanino kaya yun nandyan kagabi? Malaki. Itim na nagliliyab ang mata. Na nakatutok dito sa bahay ninyo. Nakita ko din yung kagabi sa itaas. Kaya nga bumaba ako para dito matulog eh. Posible kayang aswang yon? Posible. Sabi nila walang sinisino ang aswang na gumagala dito. Hindi naman ganito kadelikado dito sa amin dati. Kaya ang mga residente, maaga pa sarado na ang mga bahay sa takot. Hindi nakakapasok ang mga aswang dito noon. Ibig mong sabihin, alam mo may aswang dito? Oo. Bata pa ako, alam ko na. Kaya ako bumaba kagabi kasi may umaalulong. Sabi ni Lola kapag may asong umaalulong may mamamatay daw o di kaya may nakikitang aswang ang mga yun. Anong baryo ba itong napuntahan ko? Gusto ko sanang umalis ng umagang yun pero parang may pumipigil sa akin. Nag-aalala din kasi ako kina Lolo at Lola. Alam kong nababahala na sila kung napano na ako at magdamag ang lumipas ay hindi ako umuuwi. Hindi sila sanay sa ganoon. Kahit nalasing ako, pinipilit kong makauwi ng bahay. Hindi ko naman sila matawagan dahil wala akong dalang charger. Pero nakakahiya naman kay Elisa kung mananatili ako dito nang wala namang sapat na dahilan. Kaya nagpaalam na din ako. Palabas na ako ng isang kotse ang huminto sa gate ng bahay nila. Matalas ang mga mata ko at napansin kong aligaga si Elisa sa taong pumasok sa loob ng bakuran nila. Isang matipunong lalaki na halos kasing taas ko siya pero mas maganda ang kaha ko kaysa sa kanya. Higit sa lahat, mas gwapo yata ako kumpara dito. Arugante itong pumasok sa bukas na pintuan. Hindi ko ipinahalata ang pagkabigla nang kumapit sa braso ko si Elisa. Good morning. Ay, ikaw pala Darwin. Kumusta? Nabalitaan ko umuwi ka daw kaya dinalaw kita kaagad. Oo, dumating kami kagabi. Anyway, this is Harold, my husband. Honey, this is Darwin, my high school classmate. Husband? Kailan ka pa ikinasal? Bakit hindi ko alam? Oh, a month ago. Nagkakilala kami sa bukid noon sa isang medical mission. Then, ayun, we fell in love. Tapos nagpakasal kami after a year.
It's just a simple wedding with family and some important friends. Kumusta pare? Honey? Yes, Han. Oh, sorry, nalimutan ko. Darwin, papunta kaming bayan ngayon. May appointment ako sa doctor's hospital. Ganun ba? Sige, aalis na din ako. Magiging aking ka rin. Alam ni Elisa na namigla ako sa mga kaganapan. Nang makaalis na si Darwin, nagpaliwanag siya. Parang taranta si Elisa kaya pinakalma ko muna. Ayon sa kanya ay matagal nang nanliligaw si Darwin sa kanya pero kahit ilang beses na niyang binasted ito, makulit pa rin. Kaya sinabi ni Mami Suzette, ina ni Elisa, kina Tata Pandoy at Nana Sita na nag-asawa na siya. Para ipamalita sa baryo na nag-asawa na si Elisa. Para makarating din naman kay Darwin, para kapag umuwi ang dalaga, tigilan na nito. Nagkataon naman na naroroon pa ako nang dumating si Darwin. Sina Nana Sita at Tata Pando naman, inakalang ako na ang asawa ni Elisa. Kung itinago kay Elisa, nagtataka din ako sa sarili ko dahil hindi ako sanay na magpaliwanag o bigyang katwiran ang mga mali sa buhay ko, lalo pat pareho kaming estranghero sa isa't isa. Gusto niyang magpanggap daw kaming mag-asawa. Babayaran niya ang araw ko habang nandito siya sa baryo para tumigil si Darwin. Yun lang ang dahilang sinabi niya sa akin. Noong una ay hindi ako kumporme kasi kapag nagpanggap kaming mag-asawa, maiiwan ko na naman sina lolo at lola. Pero may suhestyon si Elisa na mahirap ng tanggihan. Umayag ako, inisip kong malilibang din ako para maiwasan ko pang isipin si Isabel. Kaya nang umuwi ako, kasama ko siya. Nabiglap sina lolo at lola. Hindi ko alam kung mabuting ideya ito, mga apo. Baka makatulong din si Elisa para maghilom ang mabigat na pinagdadaanan ng apo natin. La, kontrata po ito. Yun na nga kontrata. Kapag nahulog ang loob mo kay Elisa, tapos uuwi siya, maiiwan ka na naman. Baka naman apo, dobling hirap ng loob ang abutin mo. Baka magbigti ka na. Grabe naman, bigti agad. Di ba pwedeng uminom muna ng pesticide? Lola, alam ko naman pong kontrata lang ang pinasok ko. Tsaka mahirap naman po mahuhulog ang loob ko kay Elisa. Siyempre may boundary. Mayaman siya at professional. Susweldohan niya ako. So, amo ang tingin ko sa kanya. Parang bodyguard po ang dating ko. So, pangit pala ako para hindi ka mahulog sa akin, ano? Yun na ngang ikinatatakot ko, Ma'am Elisa. Adik sa maganda at mabait itong apo ko. Nakumbinsi sina Lola Pilino at Lola Sabela. Sa nakitang pamamasaysay ng buhay namin, inalok ni Elisa si Lolo na sakahin ang bukirin nila na hindi na kayang gawin ni Tata Pandoy. Pumayag naman si Lolo dahil marunong naman siyang magsaka. Pero ang kasunduan nila ay kukuha si Lolo ng talagang magtatrabaho. Si Lolo lang ang mangangasiwa sa mga bukirin. Si Lolo naman ay pwede daw sumama kay Elisa kapag mayroong tawag ng mga anak. Habang nag-iimpake kami ng mga gamit, nakita ni Elisa ang mga gamit ni Lolo sa panggagamot. Han? Ano tong laman ng boting to? Asin at bindetadong tubig yan. Yung isa naman ay asin at langis ng bawang. Wow! Sarap naman pakinggan ang tawag mo, Hanihan. Mga anik-anik ni Lolo yan. Albularyo siya eh. Kailangang masanay tayong dalawa sa ganung tawagan. Para effective ang drama natin. Saan po ginagamit ang mga ito, Lolo? Ginagamit ang mga yan sa mga nakukulam. Yung mga sinasapian ng masamang elemento. Panlaban din sa mga aswang. Talaga po? So, kaya niyong lumaban sa mga aswang? Abay, oo. Nung kagilasan ko'y manunugis ako ng aswang. Naniniwala ka ba sa mga albularyo, Elisa? Siyempre naman po. Nasa tamang pamilya pala ako.
6:00 na ng gabi nang makarating kami sa baryo. Nakilala na nila Lolo sina Tata Pandoy. Masaganang hapunan ang pinagsaluhan namin. Mabilis naman nagkahulihan ng loob ang mga senior citizen kaya 6 lang kami sa bahay pero maingay dahil sa tawanan. Habang nagkakape kami ni Elisa ay nagsisiga sina Lolo at Tata Pandoy sa tagiliran ng bahay, pantaboy daw sa lamok nang magtahulan ng mga aso ng kapitbahay. Sumabay pa ang mahabang alulong. Natigil ang kwentuhan nila Lolo at Tata Pandoy. Nagkatinginan naman kami ni Elisa. Pinapasok niya sina Lolo sa loob ng bahay. Hindi maganda ang pakiwari ko sa alulong na yon. Ang totoo niyan ay may napaslang na bata dito kahapon. Nakaburol doon sa duluhan. Anong masamang elemento ang nanggagambala dito sa baryo? Aswang daw, Polo. Kagabi po, may malaking asong itim na nakatutok dito. Malaking aso ba ka mo? Oo, ganoon din daw ang nakitang pag-alagala. Tapos nagbabagong anyo. Naging mabangis na aswang. Asbo ang mga ganitong uri ng aswang. Kung merong gumagala dito, ay dapat maging maingat tayo. Dahil hindi sila lumalakad mag-isa. Grupo ang mga ito. Ayon sa mas matanda pa sa akin ang mga asbo ay nagmula pa sa Rehiyon 5 dito sa Pilipinas. Natahimik kaming lahat nang makarinig kami ng mga yabag sa labas ng bahay. Umiikot ito sa labas. Sumilip ako sa siwang ng bintana at nakita kong muli ang asong nakita ko kagabi. Pumasok si Lolo sa kwartong ipinagamit sa kanila ni Elisa. Paglabas niya ay dala ang buntot pagi. Itak na pinahiran daw niya ng langis ng bawang. Inaabot niya sa akin ang itak dahil alam niyang sanay ako sa pakikipaglaban. Hindi nga lang sa mga aswang. Akmang lalabas kami nang tinungo ni Tata Pandoy ang kusina at nang bumalik ito ay mayroon siyang tulos na dalang may pilak na sima sa dulo. Pagbukas ng pinto, nag-aabang na ang 2 aswang na anyong aso. Mabilis ang kilos ni Lolo na iwi na siwas ang buntot pagi na nasa pol ng mga ito. Ito ang unang beses kong makakita ng aswang. Binalot ng kilabot ang buong katawan ko. Kailangan kong tatagan ang tayo dahil nandito ang pamilya ko na dapat protektahan. Asbo nga ang mga halimaw na ito. Listo kayo! 5 sila. Diyos ko, tumayo na ang mga aswang. Nasaktan ba kayo? Ikaw, honey, okay ka lang? Okay lang ako, Han. Hindi na tayo ngayon pwede pakampante. Ano po ibig ninyong sabihin, Lo? Makakarating sa pinuno nila ang nangyari ngayong gabi. Malamang sa mga susunod na araw o gabi ay lulusob sila. Tama. Sakto ang pagdating nyo dito sa baryo. May makakatulong kaming lumaban sa kanila. Ang totoo niyan ay kami lang ni Kapitan Idel ang kayang humarap sa mga halimaw na yon. Hindi ako makatulog ng gabing yun, Sir Jupiter. Hindi dahil inaabangan ko ang pagdating ng aswang kundi magkasama kami ni Elisa sa isang silid. Parte ito ng pagpapanggap naming mag-asawa. Noong unay sa sofa ako humiga dahil nahihiya ako kay Elisa. Pakiramdam ko'y alangang-alangan akong gumanap na asawa niya. Pero hindi siya pumayag na doon ako sa sofa matulog. Humiga ka na dito. Huwag ka mag-alala, hindi kita lalapastanganin kahit gwapo ka. Alam ko naman yun. Kaya lang, hindi ako sanay matulog sa kama. Tsaka malikot ako matulog eh. Hindi ka talaga nauubusan ng alibay, ano? Isipin mo lang na barkada tayo. Sige na nga. Huwag mo akong sisihin bukas kapag hindi ka nakatulog ng mahimbing ah. Malakas akong humili. Oo na. Ginising ako ng mga tilaok ng manok. 5:30 na ng umaga.
Wala na si Elisa sa kwarto. Kinabahan ako baka kung ano ang ginawa ko kagabi sa kanya. Maingat akong bumaba ng hagdan. Naririnig ko ang mga hagikik nina Lola Sabela at Elisa sa kusina. Nagluluto pala sila ng almusal. Lumuwag ang dibdib ko nang makita kong nakangiti si Elisa nang lumapit ako sa kanila. Pinag-uusapan nila ang naganap kagabi. Naipaabot na ito kina Kapitan Idel. Ang mahirap kasi dito sa baryo nila kapag sumapit ang gabi kahit nagsisigawan na ang kapitbahay, takot lumabas ng bahay para sumaklolo. Good morning, Honey Pie. Ano, masarap tulog mo, ha? Coffee or tea? Good morning. Coffee na lang, dear. Sweet ko naman yata. Brewed coffee for my handsome husband. Suman, gusto mo? May ginawa si Nana Sita kahapon. No, thanks, hon. Si Lola Paula, nagising na? Kanina pa nagising. Magkasama sila ni Pandoy at ipapakita namang sa kahina ipapaasikaso sa lolo mo. Ganun po ba? Sana ginising ako para nakasama sa kanila sa bukid. Pwede ka naman sumama sa kanila bukas. O kaya naman kapag nagsimula na ang pagtatanim. Hindi kasi natataniman ng palay ang gawin yun ng sakahan. Sayang naman matagal ang bakante. Kaya malamang gulay o mais ang pwede nilang itanim doon. Mamaya, pagbalik nila lolo, malalaman natin kung anong pwedeng itanim. Bibili tayo ng buto sa bayan, Han. Ano nga ba ang pwede ko pang gawin dito sa baryo nila bukod sa magpanggap na asawa ng mayamang dalaga dito? Gusto kong maging productive. Bandang alas 8 ng umaga, humahango sa mga tao papunta sa luwasan. Lumabas ako para makiusyoso. Sinundan ko ang mga tao hanggang doon sa kumpulan. Nandoon sina Lolo at Tata Pandoy. Lumapit ako upang makita ang pinagkakaguluhan nila. Isang nakakahilakbot na tanawin sa ganito kaaga. Lalaki na sa tansya ko'y nasa 30 na ang edad. Wakwak ang tiyan nito at wala ng lamang loob. Tuyo na ang dugo kaya kagabi pa ito napaslang. Tabi muna mo, mga kabaryo. Kapandoy, saan niyo po nakita itong biktima? Sa patok namin nakita yan kay Kapelino. Siya nga pala, Kapitan. Sila ang sinasabi ko sa inyo. Siya po ang biyanan ni Elisa. At si Harold naman po, ang mister niya. Magandang umaga po, Kapitan. Magandang umaga, Kapitan. Magandang umaga din po sa inyo. Salamat po sa inyo at nabawasan ng mga alimaw na gumagana sa mga baryo dito. Lolo, ano pong nangyari dyan? Biktima ito ng mga aswang. Kinuha ang kanyang loob. Sa pamamasaysa nito, asbo ang umatake sa kanya. Matagal na din pong nanggagamba ng mga salot na yan. Hindi lang po dito, pati sa ibang baryo. Pero itong biktima hindi po taga rito sa atin. Itong malamang na taga Santa Monica o kaya ay San Roque. Dito lang itinapon para bigyang babala tayo. Yun ang mga karatig baryo na ayon din kay Kapitan ay maaaring doon nagpupugad ang mga salot na aswang. Dumating ang mobil ng mga pulis na tinawagan ni Kapitan Idel bandang alas 9:30 na. Kinausap kami ni Kapitan kung pwedeng bumuo kami ng mga grupong magbabantay o magro-ronda sa buong baryo sa gabi. Pumayag kami pero iilan lang sa mga lalaking taga rito ang sumang-ayon. Ang problema po kasi sa mga kalalakihan dito ay walang sapat na kaalaman para makipaglaban. Saka wala din pong mga sandatang magagamit. Matutulungan sila ni Harold. Dati siyang sundalo. Kaya hasa siya sa pakikipaglaban. Kung tungkol naman sa mga sandata ay kaya kong gawing epektibong panlaban yon. Ay naman pala eh. Paano po gagawin natin, Kapelino? Tipon tayo doon kina Elisa.
Lahat ng sasamang magro-ronda ay magdala ng mga itak at hahasain natin ang matalas. Saka ko ibababad sa benditadong tubig. Pwede din po na doon tayo magsanay ng mga simpleng estratehiyang panlaban. Ay, maganda nga po yan. Para matahimik naman tayo rito. Sumang-ayon si Elisa sa nabuong plano. Gusto nga niyang doon sa bakuran niya gawin ang mga pagsasanay. Nang hapon ding yun, dumating si na Kapitan Idel kasama ang mga kalalakihang sasama sa pagroronda. Inipon namin ang mga itak na dala nila. Inilabas ni Tata Pandoy ang grinder para mahasa na maigi at ginawa niyang matutulis at manipis ang mga ito. Ang bawat mapatalas na mga itak ay inilalagay ni Lolo sa balding may benditadong tubig at asin. Basic martial arts lang ang itinuro ko sa kanila ngayon. Nagpapahinga kami habang nagmimerienda ng isang bata ang humahangos na dumating. Sinusundo si Kapitan Idel at manganganak na daw ang asawa niya. Lola Isabela, sumama na po kayo sa akin. Oh, siya, sige, tayo na. Tayo na po ba, Melissa? Kasabela? Han, nagpaluto ko kay Nanasita ng hapunan. Dito mo na sila pakainin ng hapunan bago kayo magronda. Sige, Han. Masarap palang mamuhay na mayroong asawang kagaya ni Elisa. Nagbibigay ng pagpapahalaga at may respeto. Tama ang pinasok kong kontrata kahit na nagpapanggap lang kami. At least naranasan ko ang ganitong buhay. Natapos na kaming maghapunan, hindi pa nakababalik sina Elisa at Lola Isabela. Hinati ko sa 3 grupo na magro-ronda sa bawat gabi. Ang isang grupo mayroong 6 na magkakasama. Sinabi naman ni Lola Pilino ang mga pagkakakilanlan ng isang aswang. Kami na po magro-ronda ngayong gabi. Bukas ng gabi ay sina Lolo at Tata Pandoy naman. Ay, sige. Handa sana ang lahat para mapagtagumpayan natin ito. Kilala niyo naman siguro ang puluhan ng itak niyo dala kanina. Ano? Sige, kunin niyo na yung sa inyo. Mayroon po ba tayo dyan, Tata Pandoy? Ay, meron siyempre. Oh, eto ang sa iyo. Tig-isa kami ni Kapilino dito. Wow! Galing ah! Nagawa niyong double blade ang mga itak. Nagmukhang espada ni Panday to ah. Panday talaga ako, Harold. Itinigil ko lang nang kunin ako dito ni Rogelio. Ang biyanan mong lalaki. Magpinsan kami. Biyanang hilaw ko pala ang talentadong si Tata Pandoy. Hanga ako sa katapangan niya. Hamak na maedad siya sa mga kalalakihang taga rito, pero hindi ko siya nakakitaan ng kaduwagan na lumaban sa mga hindi ordinaryong kalaban. Kagat na ang dilim, pero wala pa sina Elisa at Lola. Kaya naisip kong sundan na sila kina Kapitan Idel. Magandang gabi po, Kap. Magandang gabi din. Tuloy ka. Nandito sila Ma'am Elisa at Lola Isabela. Salamat po. Mukhang nahihirapan po yata ang mga anak si Kapitana. Han, halika muna dito. Nahihirapan mailabas ang bata. Nauna kasi ang pa kaya hinihilot pa ni Lola. Hindi na maiaayo ng bata, Elisa. Suhi talaga ito doon muna kayong makalalaki sa labas at mas lalong mahihirapan itong nanganganak kapag nandiyan kayo. Sige po, Ate Menchi. Iri lang ha. Itutulak po ni Lola Isabela. Oo, mahabang ire, iha. Sige, ire. Iyak ng kapapanganak na sanggol. Bagong buhay na sinasabayan ng alulong ng asong sa malayo nagmumula. Nagkatinginan kami ni Kapitan. Binaliwala naming pareho ang alulong na iyon dahil mayroon pang pangalawang iyak ng bagong sanggol. Opo, kambal po ang mga anak ni na Kapitan.
Sa sobrang tuwa ni Kapitan ay napalundag ito dahil unang anak nila ay kambal. Congratulations po. Boy and girl ang kambal nyo. Abay! Kagagandang bata ni Re! Ay, may nakahanda na ba kayo mga pangalan nila, Kapitan? Ay, gusto po namin Elisa at Harold. Dalawang matatapang at mabubuting tao. Kagaya ni Ma'am Elisa at ni Sir Harold. Nako, Kapitan. We were truly honored po na sa aming mag-asawa niyo kinuha ang pangalan ng kambal. Dapat ninong at ninang kami sa binyag ng kambal. Ay, sakto ang iniisip ko. Ngayon pa lang kumpadre at kumadre na agad. Habang naglalakad kaming pauwi ay nakakapit sa kaliwang braso ko si Elisa na parabang totoong asawa niya ako. Napapahagik-hik si Lola Sabela na kaalinsabay ni Elisa dahil sa nakikita sa amin. Feeling gwapo naman ako sa kalsada kahit kaming tatlo lang. Sa sobrang feeling gwapo ko ay nagtatahulan tuloy ang mga aso. Sumisikat na ang buwan sa ganitong kaaga, 7:00 pa lang ng gabi. Wala nang bahayan sa parting ito ng baryo, ilang metro pa bago ang bahay ni Elisa. May nararamdaman akong kakaiba sa talahiban na nasa magkabilang gilid ng maalikabok na kalsada. May mga kaluskos na pakiwari ko'y sumasabay sa amin. Han, parang may kasabay tayo naglalakad. Kanina ko pa napapansin yon. Babaya na kayo magbulong ang dalawa at ako'y inaantok na. Abay, nakakapagod na maghapon ito, Oo nga, Han. Ang bagal nating lumakad. Bilisan nga natin. Oy, di bilisan. Baka naman nabuli na tayo ng aso dito. Bahaya na uli, oh. Maraming aso talaga dito sa baryo nila. Napansin ko ang asong lumabas sa talahiban at sumasalubong sa amin. Iba ito. Hindi tumatahol kaya hinugot ko ang itak na nasa aking likuran. Sa ganda ng hasa nito ay kumikislap na nasinagan ng ilaw mula sa poste ng kuryente. Binulungan ko si Elisa na bumitiw muna sa braso ko dahil huminto ang asong sumalubong sa amin. Han, dumistansya kayo ni Lola. Hindi magandang pakiramdam ko dito sa asong ito eh. Mag-iingat ka. Elisa, ano bang nangyayari at tumigil tayo sa paglalakad? Lola, atras po tayo ng bahagya. Han, parang susugod dito. Unti-unting tumatayo ang aso na nagpormang tao, pero mabuhok na nakaigkas sa katawan nito. May buntot na animoy sa alakdan. Mayroong mahahaba at matutulis na kuko at mukha ng asong mahaba na may biyak ang dila. Ang mga ngipin niya ay mahaba at matutulis. Tumutulo ang laway nitong astang nauulol. Nang akmang lulundagin na niya ako, mabilis akong lumuhod pero mahigpit ang hawak ko sa itak habang nakaunat ang dalawang kamay ko. Gumuhit sa dibdib hanggang tiyan niya ang dulo ng talim ng aking itak. Sige! Lasapin mo ang bagsik nito! Ay, mahabaging Panginoon! Naglalabasan na ang mga bilanggo ng kadiliman! Naglilihab siya. Kumikisay pa. Okay ka lang? La, ayos lang po ba kayo? Gutom talaga sila. Kaya maaga pa'y gumagala na. Di po kaya may target sila rito sa inyo? Kasi halos inaaraw-araw na yata nilang pamiwerwisyo dito. Basta nyo yan, mga kasama. Ganyan nagsasapiti ng mga aswang na nasusugatan ng mga armas natin. Ito ang gabi ng ronda namin. Pero bago pa magsimula ay nakainkwentro na ako. Sinabihan ko ang mga makakasama ko na ihahatid ko muna sina Elisa at Lola sa bahay bago kami magkita-kita. Mas lalong mahigpit ang naging yakap ni Elisa sa braso ko ngayon. Habang si Lola naman, inakbayan ko na.
Pumapasok na kami sa gate nang sumalubong sina Lolo at Tata Pandoy. Pumipito ka daw kanina, sabi ni Kapandoy. Anong nangyari? Opo, Lo. May sumalubong sa aming aswang. Papasukin mo muna kaya kaming matanda at doon ka na sa loob mag-usisa. Mas maganda siguro, ano? Ay, hala. Ay, pasok na. Paano makakapasok kaya kami? Nakabara ka dyan. Parang kapring nakabalandra sa gate. Mainit ka ulo ni Casabela. Nakatapos na kami ng hapunan nang dumating ang mga makakasama ko sa pagroronda. Mula sa bungad ng baryo hanggang sa dulo ay binaybay namin hanggang 4:00 ng umaga. Pero tahimik ang gabing ito. Walang nagparamdam. Mahirap pakampante dahil umaatake sila sa mga oras na hindi inaasahan. Pagtapat namin sa bahay ni Elisa, gising na sina Lolo at Lola. Pasok muna kayong lahat din at bilin ni Elisa ay pag-almusalin muna kayo bago mag-uwian. Tuloy kayo, baka kasama. Doon na tayo sa komedor at nakahain naman na kami ni Casabela. Nanasita! Si Elisa po. Ay nasa itaas pang asawa mo, baka natutulog. Sige po. Akitin ko na lang. Dumili na kayo at nang makakain na kayo. Bukas ang pinto ng kwarto kaya pumasok na ako. Natutulog pa nga si Elisa. Nakayakap siya sa unan na ginagamit ko. Tinitigan kong mabuti ang mukha ng babaeng kumontrata sa akin. Napakaganda niya. Maamo ang mukha. Bagay ang makapal na kilay sa malalantik nitong pilik mata. Matangos na ilong at labi na mala Angelina Jolie. Sayang, kunwari lang kasi ang lahat. Isang palabas na hindi ko alam kung hanggang sa 1 linggo o sa 1 buwan at mag-the end na. Maingat akong tumabi sa kanya. Pero nang namalaya niyang humiga ako ay yumakap siya sa akin. Mahigpit na yakap na ikinabigla ko. Umunan sa braso ko na komportable. Ang hininga niya ay ramdam ko sa aking lieg. Hindi ko alam ang ikikilos ko kung aalisin ko ba ang braso niyang nakayakap sa akin o pababayaan ko na lang. Itatago ko sa puso ko ang lahat ng magandang alaalang ito na binibigay mo sa akin, Ma'am Elisa. Binigyan mo ako ng magandang dahilan para gumising sa tuwing umaga. Matapos man ang palabas na ito, umiyak man ako kapag umalis ka na. Hindi ako kailanman magagalit sa iyo. Ipinaramdam mo sa akin na may halaga pala ang isang katulad ko. Salamat. Tulog muna ako, honey. Hindi na. Narinig ko lahat ng sinabi mo, ha? Kung alam mo lang. Sige, tulog na tayo. Ay, natutulog na. Sige na, bumaba na tayo. Tulog na ba? Napagod ng gusto sa pagroronda. Oo nga. Hayon at nakatulog ng naka-jacket at nakapantalong maong. Kalinsangan pa naman. Paano nga alinsanganin ng apo mo May aircon doon. Ay, meron. At sakto lang palang suot niya. 12:00 na ng tanghali nang magising ako. Wala na sa tabi ko si Elisa. Painat-inat pa ako nang maulinigan kong may kausap sina Lolo at Tata Pandoy sa balkonahe. Habang bumababa ako, nakita kong gumagamit si Lolo ng cupping sucker. Ibig sabihin, nagpapatawas ang lalaking nakapatong ang paa sa upuan. Dumiretso ako doon para makita kung sino ang ginagamot ni Lolo. Mag-asawang pakilala nila pero kaduda-duda ang mga ito. Malikot ang mga mata nila, parang may hinahanap. At kahit sa loob ng bahay ay lumilinga.
Hindi ko na malaya na nasa likod ko na pala si Elisa. Honey, gising ka na pala. Kain na tayo. Hinintay talaga kitang magising ka para sabay tayong kumain. Okay yan. Tinitingnan ko lang ang ginagawa ni Lolo. Halika na. I'm really hungry. Ako ang nagluto ng lunch natin. I hope magustuhan mo. Halika na nga. Ano bang niluto mo? Pinakbet. Wow! Ginuto mo ko lalo ah. Oh, ayan. Paborito mo daw to, sabi ni Lola Sabel. Sobra kong na-appreciate ang effort niya, Sir Jupiter. Hindi ko naranasan kay Isabel ang ipagluto ako ng pagkain. Hindi nga alam nun kung ano ang mga gusto kong kainin eh. Pagsubo ko ng pagkain, hindi ko napigilang maluha. Luha ng kasiyahan. Hindi ko na tuloy alam kung kasama pa talaga sa kontrata namin ng ganito. Hindi ko na naituloy ang pagkain at nagpaalam muna ako sa kanya na may kukunin sa kwarto. Nakaupo ako sa gilid ng kama nang tumabi siya at kumapit sa braso ko. Sorry ah. Masarap ang niluto mo. Kaya lang, hindi ko na alam kung pinaglalaroan mo na ako eh. May nagagawa na ba akong against the rules? May foul na ba? Hindi ko alam. Kasi mga ikinikilos mo, kahit wala nang nakakikita sa atin, parang hindi na pagpapanggap eh. Pakiramdam ko tuloy, dahil kontrata lang ang lahat ng to, pwede mong laruin yung feelings ko. Huwag naman please. Bakit? Ayaw mo bang mahalin ka? Ayaw mo bang pinahahalagahan ka? Yun lang nga eh. Pinaparamdam mo sa aking mahalaga ako. Hahanap-hanapin ko to eh. Pati yung medical mission sa Bukidnon. Paano mo nalaman yun? Nandun ka ba talaga? Ako kasi naka-duty dun that time. Parang nabali ko yata ang mga nasabi ko kaninang umaga. Pero ang totoo, natatakot na ako sa sarili ko. Kasi sa maikling araw na magkasama na kami, parang mahal ko na nga siya. Kaya lang imposible namang mahulog ang isang gaya niya sa akin. Hindi naman ako magagalit kapag natapos ito. Kaya wag namang masyadong malalim na pagpapahalaga sana. Kaya lang may dahilan din pala siya. Oo. Ako yung nurse na lagi mong kausap doon. Ako yung nurse na lagi naka-face mask. Kaya hindi mo ko natatandaan. Kasi kahit sino kaharap, baliwala lang. Ako ang nagkabit ng swero sa'yo na bumagsak ka at mawala ng malay dahil naka-duty ng lasing na lasing. The next day, tinawagan ako ni Mami dahil namatay sa car accident si Daddy. So I flew back to Manila. Nang bumalik ako sa Bukidnon after 65 days, wala ka na. Then, from Gomez, nalaman kong iisang probinsya lang pala pinagmula natin. Ibig mong sabihin, sinadya mong lahat ng ito? Isusumpa mo ba ako kung sasabihin kong oo? Eh hindi, bakit? Anong bakit? I mean, bakit ginawa mo ito? Gusto kita. Noon pa. As simple as that. Really? How did you find me? Ano pa ba silbi ng internet kung hindi kita makikita? Dami mo kayang account sa social media. Mahirap paniwalaan. Hindi po ba, Sir Jupiter? Tama si Lola Sabela. May taong nakalaan na higit kaysa sa taong nawala. Isang yakap na mahigpit ang ginawa ko kay Elisa. Ngayon alam ko nang hindi na pagpapanggap ang ginagawa namin. Dobleng gutom ang umatake sa akin kaya niyaya ko na siyang bumaba para kumain. Wala na ang mga nagpapatawas kay Lolo. Pero may kakaibang natuklasan si Lolo sa kanila. Iba ang pakiramdam ko sa kanilang dalawa. Ngayon malalaman ko kung totoo ang kutob ko. Nararamdaman mo rin ba, Kapelino? Eh,
Kakaiba kasi ang mga galaw nila. Malilikot ang mga mata. Ako rin po eh. Pakiwari ko mga espiya yun. Ito ang hintura. Bakit kumukulo na agad? Ipapatak ko ito dito sa dugo ng lalaki kanina. Ha? Nagliyab ang dugo niya? Tama tayo. Mga aswang sila. Habulin natin. Bilisan niyo! Hindi na namin inabutan sa labas ang nagpakilalang mag-asawa. Umabot kami hanggang bukana ng baryo pero wala na sila. Bumalik kami ng bahay ng mga hinihingal. Pagpasok namin ay naroroon pa ang mga gamit ni Lolo pero pinagtatakahan niya ay patuloy ang pagkulo ng kanyang hintura. Binaliwala na lang muna ni Lolo. Inisip niya ay nakakapit pa sa ginamit niyang instrumento ang dugo ng aswang. Nilinis niyang lahat ito at itinabi. Nagyaya naman si Elisa sa bayan para mamalengke. Aniko, masyado yatang mahigpit ang pagkakayakap mo. Mainam na ang mahigpit. Baka makawala ka pa. Sa tingin mo ba may magkakagusto pa sa akin? Ay, marami pa. Mga kasamaan ko nga halos lahat may crush sa'yo eh. Bulera ka rin pala, Han. Napatawa mo ako ah. Kaya sa palengke mamaya, huwag ka mag-aalis ng helmet ha. Baka maagawan nila ako, no? Ay, mali. Ikaw ang huwag mag-alis ng helmet dahil kapag may tumingin ng malagkit sa'yo, mapapaaway pa ako. Isa pa, baka mauntog ka, matauhan kang bigla. Marami pa ring tao sa palengke kahit hapon na. Bawang at asin ang unang binili ni Elisa bago pa kami pumunta sa karnihan. Paruot, parito, parang walang kapaguran hanggang parehong kamay na namin ay mayroon nang dala. Talagang masayahin siyang kasama. Hindi ka mabuburaot. Pabalik na kami sa parking area. Malakas naman ang kabog ng dibdib ko. Di ko maintindihan. Umagaw ng aking pansin ang babaeng titig na titig sa akin habang papalapit. Parang si Isabel ang babaeng yun. Pero baka namamalikmata lang ako. Hindi ko nilingon nang lumagpas na sa akin. Walang dahilan para tumingin pa ako sa ibang babae. Kasama ko ang babaeng kaya kong ipagmalaki kahit kanino, kahit saan. Han, gusto ko ng halo-halo. O sige. Saan naman tayo maghahalo-halo dito? Dun sa bungad, may nakita akong mga pundahan kanina. Okay. Hindi kasya dito sa top box ang pinamili natin eh. Han, kip-kipin na lang yung hindi mailalagay. Sige lang, sanay ako magkip-kip. Sa bukid nun nga, medical supplies, inaakyat pa namin sa bundok, di ba? Oo, lalo na kapag umuulan, ang hirap umakyat ng bundok. Han, helmet. Palabas na kami ng parking nang madaanan namin ang ilang nasa car parking na may pinapanood. Lalaking hawak ang buhok ng babae na akmang sasapakin kaya huminto kami at mabilis kaming bumaba. Saktong bibirahin ng lalaki ng masapuko ang kanyang kamao. Kasunod ko si Elisa. Loko-loko ka! Pati babae pinapatulan mo! Isabel! Huwag kang makialam dito, ungas! Miss, okay ka lang? Si Darius? Okay lang ako. Awatin mo sila. Mapapahamak lang kayo. Pati ako paggigilan niya. Sige na please. Iwan niyo na kami. Pagsisisihan mo itong pakikala mo! Parang kabayo kong sumipa ang lokong to ha. Buburahin ko mukha mong baliw ka! Tama na yan, Han. Halika na. Tayo na. Tama na. Umalis na kayo. Sige na. Isabel? Duguan ang mukha ng lalaking iyon nang bitawan ko. Sobrang galit ang lumukob sa aking katauhan nang makita kong si Isabel pala ang babaeng tinatrato ng ganon. Tama, siya nga ang babaeng nakasalubong namin sa loob ng palengke.
Kita sa mukha niyang hindi siya masaya. Hindi ko ipinagtanggol si Isabel dahil mahal ko pa siya, kundi dahil dapat nirerespeto at minamahal ang babae. Malamang na ito ang pinakasalan niya, ang ipinalit sa akin. Pero parang pamilyar sa akin ang lalaking yon. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita. Kinalimutan na ni Elisa ang halo-halo. Umuwi na daw kami. Naputol ang seryosong pag-uusap namin nang lumapit si Nana Sita sa amin at nag-aayang maghapunan na daw kami. Nagugutom na daw ang mga magro-ronda ngayong gabi. Sina Lolo Pilino at Tata Pandoy. Nakangiti si Nana Sita sa aming dalawa. Kaya pagpasok sa loob ng bahay, biniro si Tata Pandoy na yakapin din daw siya. Gaya noong kabataan nilang katulad namin. Ayon pa kay Nana Sita, ang unang lunar eclipse sa taong ito ay magaganap sa mga susunod na gabi. May mga aswang na mag-aasawa. Mas nanganganib ang mga baryong magkakaratig. Kailangan maging maingat at mahigpit na pagbabantay para sa kaligtasan ng mga residente dito. Nasa labas na ang mga makakasama ni na Lolo sa pagroronda. May mga dalang flashlights at ang kanilang armas. Lolo, yung silbato niyo po, huwag kalilimutan kung kailangan niyo ng suporta. Kayang-kaya pa namin ni Kapandoy ang mga yon. Huwag kang mag-alala. Oo naman. Kita mo naman mga senior na kami pero hindi kami mga mutad na gaya ng maraming lalaki dyan. Healthy living kami. Sige po, ingat kayo. Sila ang mag-iingat sa amin. Ay, teka. Ring hintura mo'y naiwanan. May aswang ba dito sa bahay? At kumukulo na agad Ayon kay Lolo, ang kanilang mga kasama sa pagroronda ay parang mga pipi na walang mga kibo. Bawat humahabol na aso ay tinututukan ng itak. Nagtatawanan daw sila ni Tata Pandoy. Natapos ang gabi hanggang madaling araw pero walang sumalakay na aswang. Nag-almusal sila ng alas 5 ng umaga. Gising na rin kami na Elisa. Nakauwi na ang mga kasama nila. Hinuhubad ni Lolo ang hintura niya nang mapansin niyang patuloy ang pagkulo nito. Ano ibig sabihin nito? May aswang dito sa loob ng bahay. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Walang humpay ang kulo ng hintura. May bagay na dapat kayong malaman. Lalo ka na, Harold. Tungkol sa amin, sa asawa mo. Dumito muna kayo, Sita. Elisa, umarini muna kayo. Panahon na po ba, Tata Pandoy? Han, ano bang dapat naming malaman? Ilang minutong katahimikan. Ipinasara ni Tata Pandoy ang pinto sa kusina at salas. Pumasok kami sa isang kwartong sarado. Binuksan ni Elisa ang ilaw. Life-size portrait ang naroroon. Walang bintana ang kwartong yun. Hindi rin mapagkakamalang kwarto dahil ang pinto nito ay bookshelves. Binasag ni Tata Pandoy ang katahimikan. Pakinggan ninyo ako. Bago kami husgahan, sila ang pinagmula ng aming pamilya. Ito si Dato Yasar. Ito naman ang anak niya, si Dato Nader. Mayroong dalawang anak na lalaki, si Dato Kulon, ama ni Rogelio, na daddy ni Elisa. Ito naman si Dato Kulfa, ang aking ama. Hindi kami pinalad magkanak. Sila ay mga aswang nagabulan. Pinili nilang mag-asawa ng hindi kalay. Ordinaryong tao. Pinili nilang mabuhay ng simple. Kaya kami ay dugong aswang. Pero hindi kami kailanman nauhaw sa dugo o nagutom sa laman ng tao. Dugong aswang, pero hindi aswang. Kaya pala ang hinturay hindi tumitigil sa pagkulo. Tama kayo. Matatawag ka lang aswang kapag ika'y uminom na ng dugo ng tao o kaya'y kumain ng laman ng tao.
Ang totoo niyan, si Elisa ay may lakas na katumbas ng 5 Spartans. Pero pinili niyang mabuhay ng simple at magastang mahina. Gayon din naman ako. Maiintindihan ko naman kung hindi nyo kami kayang tanggapin. Harold, okay lang kung hindi mo kayang magkaroon ng asawang katulad ko. Hindi ako magagalit. Sino naman ang may sabi sa iyong tatalikuran kita? Sa katao silang may pambihirang lakas, pero meron ding kamatayan gaya nating ordinaryong tao. Salamat at pinagkatiwalaan niyo kami. Walang dahilan para hindi kayo tanggapin. Mabubuting tao kayo. Nasagot ang lahat ng mga weirdong napapansin ko sa kanila. Niyakap ko ng mahigpit si Elisa, tanda ng pagtanggap sa kanyang katauhan at pagmamahal kahit sino pa siya. Maingat kaming lumabas na isa-isa sa silid na yon. Sabi nga ni Tata Pandoy, ang maagang pagtatapat ay mas makakaluwag sa dibdib nila kaysa magtago pa. Pagbukas ng main door, nakatutok na doon si Darwin. Nanlilisik ang mga mata nito. Anong kailangan mo? Kung si Elisa ang sadya mo, hindi siya tumatanggap ng ligaw. May asawa na siya. Ako. Ikaw ang kailangan ko! Sakit nun ah. Etong sayo! Tayo! Tukmol ka! Papasagin ko din mukha mo, gaya ng ginawa mo sa kapatid ko! Honey, tama na. Darwin, umalis ka na. Kasalanan ni Darius ang sinapit niya. Babalikan kita, tukmol ka. Elisa, magiging aking ka. Tandaan mo yan! Engot ka! Hindi mo maaagaw ang asawa ko! Nanood lang sina Lolo at Tata Pandoy ng sandaling yun, hindi umawat ni hindi nga kumibo. Pero malakas si Darwin. Nayanig ang pangako sa lakas ng suntok niya. Parang may bakal ang kamao niya. Pero nalaman kong sa sikmura pala ang kahinaan niya. Sa lakas ng sipa ko na tumama sa sikmura niya, mabilis siyang namutla at halos hindi makahinga. Bakit naman pinatulan mo pa, Han? Naunahan nga ako, Han eh. Kita mo nga oh. Napanghan ako. Masakit ba? Bakit hindi mo nailagan ang suntok niya? Hindi nga eh. Tsaka nakakalalaki ng kumag na yun eh. Magbanta pang mapapa sa kanya ka. Nako, matagal na niyang bangungot yun, Han. Bilib nga ako sa tapang ng apog nun eh. Binasad ko na ng ilang beses. Sige pa rin ang ligaw. Bakit hindi mo siya nagustuhan? May tsura naman. Tsaka mukhang anak mayaman. Ayoko sa lahi nila. Parang walang naganap na kumusyon. Magkaharap sina Lola Sabela at Nanasita na nagbabalat ng bawang. Sina Lolo at Tata Pandoy na may natutulog dahil puyat sa magdamag na pagroronda. 2 gabi na rin na walang gumagalang aswang dito sa baryo. Siguro dahil natunugan ng mga aswang na mayroong mga armas ang mga taga rito na kaya silang puksain. Nakaunan ako sa hita ni Elisa habang hawak niya ang ice na nakatutok sa kanang pangako nang tumunog ang aking cellphone. Han, phone mo. Teka lang. Hello? Saan pipick upin ng pasahero? Baluarte? Hindi ko yata alam yun ah. Sige. Ano daw? May booking. Susunduin daw ang pasahero sa Baluarte. Ihahatid sa San Jose. No, don't go. That's a trap. What do you mean a trap? Walang nakatira sa Baluarte. Sino ang susunduin mo doon? Pinapapunta ka lang doon para i-ambush ka. Baka si Darwin ang may pakanan niyan. Baka naman nag-overthink ka lang, Han. Trabaho to. Kaysa naman maghapon akong nakahilata dito. No, believe me, Han. Mapapahama ka dyan kapag pumunta ka. Now,
If you really want to do something, ako ang ipag-drive mo. Para maiwasan ang tensyon, siya ang ipagmamaneho ko. Sa kasuotan namin ito para kaming sasali sa karera ng motorsiklo. Tinernohan niya ang suot ko kaya nagtatawanan sina Lola at Nanasita. Nakalabas na kami ng baryo ilang metro pa at sementadong kalsada na. 2 kotseng puti ang nakita kong makakasalubong namin kaya gumilid ako pero diretso ang takbo. Nang magkatapat kami at si Darwin ang driver ng unang sasakyan, may nakaupo din sa likod at sa tabi niya. Ang sumunod na sasakyan ay si Darius ang driver. Humigpit ang yakap ni Elisa. Alam kong nakita rin niya ang mga yun. Pero kami ay hindi nila makikilala dahil naka-helmet kami. Hindi pa kami nakakalayo, nakita ko sa aking side view mirror na nagmamaniobra ang huling kotse. Binilisan ko ang takbo hanggang makarating na kami sa sementadong kalsada. Pagliko ko sa kanan, natiyak ko na kami ang hinahabol nila. Han, kumapit kang maigi. Hinahabol yata tayo ng mga kotseng nasa likod natin. Oo, nakita ko na sila kanina. Ipasok mo sa makahoy na lugar. Ha? Bakit? Sige lang, Han. Susundan nila tayo doon. You're the boss! Okay, dito na, Han. Maliwag na maipapasok nila ang kotse dito. Dito ka lang. Doon ako sa kabilang puno. Bumaba kami agad ni Elisa sa motorsiklo. Tinanong niya sa akin kung dala ko daw ba ang itak ko. Saktong nakalagay ito sa aking top box. Ipinalabas niya sa akin. Kahit na nagtataka ako, sinunod ko siya. Nagkubli kami sa malalaking puno. Tama siya. Sumunod sa amin ang mga sasakyan. Bumaba ang mga sakay niyon pero wala sina Darwin at Darius. Kami ba ang hinahanap nyo? Han! Aswang ang mga to ah! Bakit kayo lumabas? Lumayo ka sa kanila! Han! Susugod na sila! Alisto ka! Sige! Lapit! Makipaglaro kayo sa talim ko! Han? Saan ka natuto ng martial arts? Sa daddy ko. Isa siyang cardiologist. Pero hasa siya sa martial arts. Kaya siya ang trainer ko. Actually, dati akong martial arts instructor sa military. Wow! Kaya palang lakas mo ah. Mainam nga at marunong kang makipaglaban. Para kapag wala na ako, alam kong hindi ka kayang apihin ng kahit na sino. Ha? Bakit? Saan ka pa pupunta? Hindi pa nga tayo nakakasal. Iiwanan mo ko? Ibig kong sabihin, kapag umuwi ka ng Manila, di nandito ako. Hindi ka kayang loko-lokohin ng iba. Don't worry, Han. Kung nasaan ako, nandun ka rin. Bawal maglayo. May multa ang lalayo. Lalo na't walang paalam. Baka hindi ako pasado sa mami mo eh. Mapapahiya ka lang. Hindi pa kayo nagkikita, pero kilala ka niya, okay? Saka alam na niyang lahat ang tungkol sa'yo. You'll meet her soon. Masyado na akong nag-aalangan ngayong nalaman kong sinabi na niya sa mami niya ang tungkol sa akin. Wala akong may pagmamalaki sa kanya. Kasi kahit lupa sa paso, wala ako. Wala ding pera. Kaagwapuhan lang ang maipagmamalaki ko sa kanila. Pauwi na kami, nadaanan naming may mga pulis sa pinangyarihan kanina. Diretso kami ng bahay dahil kinakabahan ako. Naisip ko ang mga matatandang naiwan doon. Maraming tao sa loob ng bakuran na nagpalakas ng kaba ko. Mabuti naman at dumating na kayo, pare-mare. Ano po bang meron pare? At maraming tao dito. Sina Kapasita at Lola Sabela kasi. Nasaan po sila paring Idel? Ay, nasa loob. Binatawag niya kasi ang mga kababaihan at tuturuan daw nilang gumawa ng burong isda at mustasa para may mapagkakakitaang extra. Pinag-usapan nila ang schedule kung kailan sila magsisimula. Ganun po ba? Tayo po sa loob.
Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi ni Kapitan. Sa loob ng bakuran, nakaupo ang mga babaeng naroroon sa ilalim ng puno. Sumali si Elisa sa kanila. Kita ko ang saya sa mukha niya dahil sanay siya sa mga humanitarian work. Habang nagpapaliwanag naman si Elisa sa kapulungan, nabanggit ko kay Kapitan Idel ang nainkwentro namin ni Elisa. Dito na lang po natin gawin ang training. Bukas po ang bahay namin para sa mga ganitong gawain. May mga gamit naman kami dito. Hindi po ba, Nana Sita? At wag na rin po kayo mag-isip sa mga sangkap na gagamitin. Ako na po ang sasagot sa lahat. Ay, salamat, Apo. Malaking tulong yon para sa lahat. Kailan kaya tayo pwede magsimula, anak, Elisa? Sige po, ilista niyong lahat ang mga kakailanganin. At bibilhin po namin mag-asawa bukas na bukas. Okay po ba yon? Para naman po makatulong kami sa livelihood dito sa atin. Pwede din po tayong kumuha ng pwesto niyo sa bayan para makagawa din po kayo ng ibang local products. Parang kooperatiba po. Nagkakape ako sa ilalim ng puno sa tagiliran ng bahay. Bawat hit-hit ko ng sigarilyo pinagmamasdan pala ni Elisa. Nang itayo ko ang ulo ko, naruroon siya at nakatitig sa akin. Walang ekspresyon ang muka na tumabi sa akin. Ang lalim yata ng iniisip mo. Nagsisisi ka ba na napadpad ka dito? Of course na. Bakit mo naman nasabi yun? Baka kasi napapagod ka na sa mga aswang na namumuisit dito. Baka kasi nagsisisi kang sana ay hindi mo nalang tinanggap ang booking mo ng gabing sinundo mo ako sa Central Terminal. No, that's the sweetest thing that ever happened to me. Iniisip ko kasi kung anong hanap buhay ang pwedeng pagkakitaan. Para hindi naman nakakahiya sa'yo na sagot mong lahat ng gastos dito. 3 bibig pa kaming dadagdag sa pasanin dito. Naisip ko na yan, Han. Sa bayan, andyan yung REJ Security Agency. Napansin mo ba yun kahapon? Hindi ka naman kasi pwede sa butika. Sa fast food kaya? Oo. Pwede mo ba akong matulungang makapasok doon, Han? Pwedeng-pwede, Han. Saan mo ba gusto? Nabawasan ang kunot ng noo ko sa sagot ni Elisa. Kaya lang paano kaya niya ako matutulungang makapasok doon? Inisip ko na lang nakakilala niya ang may-ari nito. Talaga? Sige. Doon sa related ako. Sa profile mo, nakita ko nakatapos ka ng HRM. Pwede ka sa restaurants o kaya sa mga fast food. Pero paano ka napunta sa pagsusundalo? Walang mapasukan after graduation kaya nag-training na lang ako sa Fort Magsaysay. After training, nasabak na ako sa Negros. Tapos, nalipat na nga sa Bukidnon. Mag-training ka kaya para sa managerial position sa fast food. Kaya mo yun. Interesado ako, Han. Kaya lang, hindi ko alam kung saan mag-a-apply sa kanila. Don't worry, Han. Pag-aari namin lahat ng pinuntahan natin kahapon. Maliban lang sa bangko. Ikaw ang mamimili kung saan mo gusto. Ha? Sa inyo lahat yun? Pakiramdam ko'y lalo akong nanliit sa kalagayan ng pamumuhay ni Elisa. Pero kailangan ko munang dikdikin ng pride. Walang mangyayari kung magyayabang pa ako. Wala naman akong may pagmamalaki. Ito na ang simulang ibinibigay ng Diyos sa akin kaya dapat kong pasalamatan. Sige, sa fast food. Para magamit ko naman ang pinagtapusan ko. Salamat sa pagkakataong ito, Han. Hindi kita bibigyan ng kahihiyan. Kasama mo ako sa pagsisimula mo, Han. Aalalahin kita. Ganito ka kahalaga sa akin. Pwede na ba kitang yakapin? Ang bagal mo nga eh. Tsaka baka pahalik na din. Ay nako, nagpapaalam pa kasi. Mag-asawa naman tayo. Halika nga.
Unti-unti ko nang nabubuo ang mga piraso ng pagkataong nawala, Sir Jupiter. Pero isinumpa kong igagalang ko siya hanggang dumating ang oras na maging lisensyado kaming mag-asawa. Ang mga matatanda namin ay masayang nakasilip sa bintana sa kusina. Napapitlag ako ng isang mahabang alulong ang umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Ito ang gabi ng grupo ni Kapitan Idel na magro-ronda. Tumatahol ang mga aso ng kapitbahay, ibig sabihin may nakikita sila sa kalsada. Pumasok kami ni Elisa. Kinuha ko lang ang aking itak at muling lumabas. Akala ko'y ako lang ang nakatutok sa bukas na gate. Hindi maganda ang pakiwari ko sa sunod-sunod na alulong na ito. Nagbabadyang may paparating. Wala pang grupo ni paring Idel. May mga yabag na dumarating. Maganda kayo. Haya na sila, Kapitan Idel! Sa bungana ng baryo, nagmumula ang mga tahol ng aso. Naghati kami sa dalawang grupo. Nagkubli kami sa makapal na mga talahib sa magkabilang gilid ng daan. Papalakas ang mga yabag pero huminto nang malapit na sa aming pwesto. Walang umaabante sa mga hinihintay namin nang isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Pinasok nilang bahay doon. Bilis! Sugurin! Kapandoy, diyan po kayo ni Kapilino sa bandang kaliwa. Antabayanan nyo na rin ang mga gilid ng bahay. Sige, Kapitan, kami lang bahala. Bilisan ninyo! Hinakit nila ang mga bahay! Mga salot kayo! Ito ang nguyain nyo, mga hudas kayo! Umaangil silang gutom na gutom pero bawat masugatan ng mga itak namin ay tiyak na nangingisay sa sakit dahil sa pinagmumulan ng apoy na tumutupok sa kanilang mabuhok na katawan. Lumala na ang paglusob nila dahil dumadami sila. Ingat mga kasama! Napapaligiran nila tayo! Hindi ko kayo sasantuhin, mga asmo! Kilos, mga kasama! Itong bagay sa inyo! Magno! Nasagbang sa liig! Sa liig nyo tagbasil! Ganito! Rene, sa likod mo! Nawakwak ang tagiliran niya! Sige! Lapit! May tumatakbong... Ang dapat nating matuntun ay ang pugad ng mga aswang. Kung hindi natin mapuputol ang puno, ay magpapatuloy lang ang pagdami ng mga ugat at sanga. Hindi tayo magkakaroon ng katahimikan dito. Mapanganib na hakbag yon. Pero tama. Nasa gitna tayo ng dalawang baryo. Pero ayon sa aking naririnig, ay sa Baluarte nagpupugad sila. Kaya pala ayaw akong papuntahin ni Elisa sa Baluarte. Paring Idel, saan po ang lugar na yon? Pulo yon sa dulo ng Santa Monica. Halos walang nakatira doon dahil lumipat na ang iba. Ay, walang pumapasok ng Baluarte. Maging ang mga pulis ay hindi naglalakas ng loob na pumunta roon. Ayon sa kanila, ang lugar na ito ay malapit na sa parang kaya maraming kawayan at puno dito. Isang malaking bahay lang ang naroroon. Tanging mga punong nagtatayugan ang nagsisilbing bakod ng lugar na ito. Pinaniniwala din nilang pinamumugara ng mga maligno ang lugar dahil marami daw punso sa mga punong kahoy doon. Mga hinala lang at walang kasiguraduhan. Mga palagay lamang. Dumating ang serbisyo ng punerarya at dala na ang mga nasawing sina Rene at Magno. Sa gym na ng baryo sila ibinurol. Hindi muna kami umuwi hanggang wala pang ibang dumarating na magbabantay sa nakaburol. Dumating si Elisa kasama sina Lola at Nana Sita. Mahirap pasukin ng Baluartehan. Kinatatakutan ng lugar na yon. Pero malamang na hindi doon ang pugad ng mga aswang. Paano mong nalaman? Wala naman nakatira doon. Isang abandonadong malaking bahay lang ang nandoon.
Kahit ang mga aswang ay takot pumasok doon. Sa palagay ko'y sa pusod ng Santa Monica, naglulungga ang mga aswang. Han, kung matutunto ng pinagpupugaran ng mga aswang, gusto kong pangunahan ang pagwasak sa kanila. Gusto kong magkaroon ng katahimikan dito. Sasamahan ko kayo. Hindi pwede. Hindi ako papayag na ipain mo ang sarili mo sa mga aswang. Pakiramdam ko'y suicide ang gagawin kung sasama siya. Nawala sa isip kong may taglay siyang kakaibang lakas. May gilas siya sa pakikipaglaban na wala sa karamihan ng mga lalaking nagro-ronda na kasama namin. Kung tutuusin, kailangan pang hasain sa pakikipaglaban ng karamihan sa kanila. Naputol ang pag-uusap namin nang lumapit sa amin si Tata Pandoy. Umuwi muna tayo. Marami naman ang tao dito. Sige po. Han, tayo na. Tawagin ko lang muna sina Lolo at Nana Sita. Okay. Tata Pandoy, paano po pagro-ronda ngayong gabi? Baka po wala nang sumama sa akin dahil pakiwari ko'y natatakot ng sumama ang iba sa pagro-ronda. Yun din ang pakiramdam ko. Malalaman natin mamaya kapag wala nagsumama sa inyo. Kung walang magboluntaryo, tayo na lang uli. Tayo na muna. At nang makakain muna tayo. Han, bumalik tayo dito mamaya. Magdala tayo ng kape at asukal. Saka kung ano mga pwede makutkot ng mga maglalamay mamaya. Sinabi ko na din kina Miling at Prima na ako nang sasagot sa pagpapalibing ng asawa nila. Ganito kabukas ang puso ni Elisa, Sir Jupiter. Sabi niya sobra-sobra ang biyayang natatanggap niya, kaya dapat mamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa ganitong pagkakataon. Pauwi kami ay nakasalubong namin ang mga kababaryong papunta sa burol. Sa liit ng baring ito ang mga residente ay magkakilalang lahat, kaya kapag may bagong muka alam nilang estranghero ito. Walang naiwan sa bahay dahil pabalik kaming lahat sa burol. Dala namin ang mga maiinom at makakain ng mga nagmaglalamay sa unang gabi ng burol. Pamilya lamang nang namatay ang dinatnan naming naroroon. Mahirap kasing umasa sa mga kababaryo dahil sa sitwasyon ng baryo ngayon. Kami ni Tata Pandoy na lang ang naghanda sa pagroronda. Pinaiwan na namin si Lolo Pelino para may kasama sila Elisa sa lamayan. Lumakad na kami ni Tata Pandoy nang sumalubong sa amin ang 2 boluntaryo. Nag-appear sila sa amin. Akala ko ay naduwag na silang lahat. Salamat at dumating kayo. Matapag naman itong 2 to. Gusto rin nilang makaganti sa mga aswang na yun. Ganun po ba? Pinaslang din kasi ng mga aswang ang ama't ina nila. Magkapatid po ba sila? Oo, mga scholar sila ni Elisa. Dating katawag natin sa bukid ang ama nila. Kaya nagmaulila sila ay sinagot na ni Elisa ang pag-aaral nila sa kolehiyo. Kakaiba po yata ang simoy ng hangin ha. Oo nga. Tignan mo ang buwan. Malapit na sa kanyang kamilugan. Ayon kay Tata Pandoy, mga 3 gabi pa sasapit na ang kabilugan ng buwan at sa 2nd gabi ng kanyang kabilugan, magaganap ang lunar eclipse. Ito ang tinatawag na blood moon. Ang gabing pinaghahandaan ng mga aswang. Kakaiba ang ihip ng hangin. Parang nagbabadya ng ulan pero maaliwalas ang kalangitan. Narating namin ang bukana ng baryo. Palinga-linga ako sa paligid. Pakiramdam ko'y tahimik naman. Kaya naglakad na kaming pabalik. Pilit naming nililibang ang aming sarili habang mabagal na naglalakad. Nandito na kami sa tapat ng barrio hall. May ilang nadagdag naman sa mga nag-uungkuan sa lamay. Kumaway lang ako kay Elisa at nagpatuloy sa paglalakad papuntang hangganan ng kabilang baryo. Ang mabuti pa'y bumalik na tayo at mamahinga na sa lamay. Makikapi muna tayo roon. Mainam nga po.
Tsaka parang inaantok na ang dalawang to eh. Parang payapa naman ngayong gabi. Kahit ang mga aso ay nananahimik. Napansin ko nga po. Ayan sila Kapitan at Kapilino sa labas. Pasok po muna tayo sa loob, Tata Pandoy. Magkape muna tayo. Pagkalipas ng isang oras, tsaka tayo ulit umikot. Oo nga. Mukhang matahimik ang gabing ito. Tahimik ang lamayang ito, hindi gaya ng lamay sa bayan namin. May mga nagsusugal din na inaabot na ng umaga. Dito, wala. Masyadong malungkot. Tinabihan ko si Elisa na kausap ng mga nabiyuda. Kumapit naman siya sa aking braso. Nagsiserve naman ng kape sa mga naroroon si Nana Sita. Lumapit ang magkapatid na kasama naming nagro-ronda upang kunin ang tray na dala ni Nana Sita. Ako naman ay kinuha ang tray ng suman na iginayak ni Lola Sabela. Habang nagkakape kami, pumasok sina Kapitan Idel at Lolo Pilino. Lumapit sa amin si Elisa habang nag-uusap kami. Tahimik niyang pinakikinggan ang mga sinasabi namin. Hindi ko alam na may nabubuo na pala sa kanyang isip na sa tansya niya ay papaboran ng marami. Ang magdamag na tahimik. 5:00 ng umaga nang umuwi kami dahil mayroon namang nagdadatingang makakasama ng pamilya ng namatayan. Pinuntahan namin ang kamalig sa likod bahay. May kotse pala si Elisa na nakagarahe doon. Ipinalabas niya sa akin para magamit. Walang natulog sa amin agad hanggang hindi namin natapos linisin sa tulong na rin ng mga kasamahan sa pagroronda at ni Kapitan. 7:30, isinara na ang kamalig. Hindi na namin nakuhang mag-almusal at natulog muna kaming lahat. Pasado 12:00 ng tanghali nang magising kami ni Elisa. Pagbaba namin, nakaluto na sila Lola at nagyaya ng kumain. Aalis po kami at bibili ng pagkain natin. Pupunta kami sa bayan para mamalengke. Nana Sita, pakisulat pong lahat ang mga wala na sa storage natin. Sige anak, pakargahan nyo na din ang mga bakanting tangke ng LPG para may magamit silang lutuan sa kamali. Sige po. Lola, baka po may ipapabili kayo. Ilista din po. Han, baka pwede nating isama ang magkapatid na scholar mo para mapabilis ang pamimili natin. Kung available sila, Han. Sana lang gising na. Malamang ay gising na sila. Dahil sabi kaninang umaga, kung kakailanganin daw sila, sunduin lamang. Ay, salamat naman kung ganun. Maaasahan ko talaga ang dalawang yon. Kaskasirong driver pala itong hani ko, Sir Jupiter. Binibiro tuloy ng 2 scholar niya na kasama namin. Pwede daw sumali sa Formula 1 ang Ma'am Elisa nila. Bago sumampa sa sementadong kalsada, napansin ko ang babaeng nakabanda ng itim na hindi makita ang mukha at halos nakayukong naglalakad ng mabagal papasok ng baryo. Nilungon pa nga ng 2 bata. Dahil nakapaa itong naglalakad sa maalikabok na kalsada. Hindi naman kami nagtagal sa pamimili sa palengke. Napahanga ko sa estratehiyang ginawa ko si Elisa. Bawat isa sa amin inabutan ko ng listahan na bibilhin. Pagkaabot ng listahan, kasama ang pera. Nagkita-kita na lang kami sa parking area pagkalipas ng mahigit 1 oras na kumpleto ang mga inilista niya. Kumain muna kami sa fast food bago umuwi. Han, ikaw naman ang mag-drive. Gusto ko umidlip. Sure. Oh, kayong dalawa dyan. Umidlip din kayo nang may lakas kayo mamaya. Ikaw, hindi ka ba napapagod? Hindi naman. Lalo't kasama kita. Nawawala lahat ng pagod ko. Bulero. Really? I'm serious. I've never been felt so strong like this before. Likewise, honey. Nakatulog si Elisa na nakakapit sa braso ko habang ang ulo'y nakasandig sa balikat ko. Maging ang 2 kasama namin nakatulog din. Nagising lang sila nang tumapat ako sa gate at bumusina.
Wala namang nagbukas mula sa loob ng bakuran kaya bumaba ang isa para buksan ang gate. Nagpark ako sa ilalim ng lilim ng puno. Mabilis na naghakot ang dalawa nang bumalik ay may ibinubulong kay Elisa. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Pagpasok namin sa loob ng bahay, may naghihintay sa amin. Isabel? Ma'am Elisa, Harold, sinadya ko talaga kayo. Pasensya na. Upo ka. Ikaw yung nakasalubong namin naglalakad kanina, tama ba ako? Ako nga yun, ma'am. Wag nang ma'am. Elisa na lang. Anong nangyari sa'yo? At ganyan ang pamamasaysay mo. Inalis niya ang banda ng itim sa kanyang ulo at lumantad ng kanyang halos makalbong buhok. Napatutop sa bibig sina Elisa, Lola at Nanasita, maging sina Lolo at Tata Pandoy ay nabigla. Inililis hanggang tuhod ang mahabang palda upang ipakita ang mga pasa, maging sa kanyang mga braso ay ganoon din. Gusto ko siyang yakapin sa awa pero hindi ko magawa. Tumulo ang luha ni Elisa sa kanyang nakita. Alam kong awa ang nararamdaman niya. Niyakap niya si Isabel. Doon nabasag ang kinikimkim na damdamin ni Isabel. Mahabang iyak na impit ng mga hikbi. Nang bumitiw si Isabel kay Elisa, noon naramdaman ni Isabel na mabuti si Elisa. Walang pagkukunwari kaya hindi na siya nag-alinlangan na magtapat. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko, Harold. Natukso ako sa kanang akala ko ilangit. Pero impyerno pala. Pinilit kong makatakas sa kanila para bigyang babala kayong dalawa. Matagal na kitang napatawad, Isabel. Kasi napatawad ko na rin ang sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Narinig kong usapan ni Darwin at Darius. Dudukutin ka nila, Elisa. At papatayin nila si Harold. Ikaw, Elisa, ang gagawing alay na asawa ni Darwin sa gabi ng eclipse. Sobrang galit niya sa iyo, Harold. Dahil napangasawa ka ni Elisa. Bukod pa dun sa sinapit ni Darius nung ipagtanggol mo ako sa kanya. Bakit nila gagawin yun? Sila ba yung mga... Oo. Mga aswang sila. Mga halimaw sila. Halinhina nila akong pinagpapasasaan. Araw-araw, gabi-gabi. At kapag tumanggi ako, sinasaktan nila ako. Ayokong sapitin mo yun, Elisa. Kasi yun ang plano nilang gawin sa'yo. Dahil kambal sila, gusto nila ihati sila sa lahat ng bagay. Pero ang pinakaasam nila ay ang kapangyarihang maging pinuno. Itong lugar nyo ay natuntun ko dahil sa mga naririnig kong usapan nila. Elisa, mahalin mo si Harold dahil tapat siya. Aalis na ako. Dahil sa mga sandaling ito ay maaaring pabalik na sila. Ay tsaka hanapin na nila ako. Hindi. Dito ka lang. Uuwi ka sa magulang mo kapag natapos ang eclipse. Kapag tapos na ang gyera. Kapag masasabi na nating malaya na tayong lahat sa mga salot na yon. Hindi na pinayagang umalis ni Elisa si Isabel. Ginamot niya ang mga pasa sa buong katawan nito. Ipinahiram niya kay Isabel ang isang kwarto upang makapagpahinga. Nakalmante si Isabel nang makatulog na ito. Sobrang awa ang nararamdaman ko. Mahirap palang kumilos kapag nasa ganitong sitwasyon. Pero ipinakita ko kay Elisa na buo na ako bilang Harold na nagmamahal sa kanya kahit nandito pa si Isabel. Mabilis na lumipas ang araw. Nakabawi na si Isabel kahit papaano. Maraming salamat sa iyo, Elisa. Sa kabila ng mga nangyari sa amin ni Harold, tinulungan mo pa rin ako. Walang pinipili ang pagtulong. Lalo na sa higit na nangangailangan. Isa pa, wala pa naman ako sa buhay ni Harold nung nangyari sa inyo yon. Bukas na ng gabi ang eclipse. Kailangan nating lumaban. Dahil sa mga oras na to, malamang ay naghahanda na sila papunta dito para makuha ka. Huwag kang mag-alala. Planado na rin ang lahat dito. Han, isasarado ng kamalig. Si Isabel. Dito na lang siya, Han. Para may kasama din naman si na Maring Mayet sa kwarto. Sige, isarado niyo na.
Susunod na lang ako doon. Sige, honey. Punta na tayo sa kwarto para makilala mo mga kakasama mo doon. Sige. Tahimik na sa Kamalig. Ang bahay ay saradong lahat, maging ang lahat ng mga bintana. Tanging ang main door na lang ang bukas. Naroroon ang mga makakasama namin na handang lumaban sa mga aataking aswang. 6:00 na ng hapon. Nagtatahulan ng mga asong bantay sa mga saradong bahay. Nang magsimulang umalulong ang aso, mabilis kaming naghiwa-hiwalay at nagpunta sa mga pwestong dadaanan hanggang sa makapasok dito sa compound ng bahay ni Elisa. Kaming mag-asawa lang ang naiwan dito sa balkonahe. Nagkakape habang nagbibiruan. Sa matalas kong paningin ay nakikita ko ang parang mga kidlat sa bilis na nagpapasukan sa loob ng bakuran habang sa labas ay nagkalat ang maraming aswang na anyong aso. Sa isang kisap matay na sa loob ng gate sina Darwin at Darius, mapangahas ang dalawa. Arugante at puwersahang hinila si Elisa. Ungas ka! Ano sa akala mo ang ginagawa mo, ha? Isasama lang kita sa totoong kaharian mo, mahal. Don, ikaw ang reyna. Bitawan mo asawa ko, ungas ka! Papatayin kita! Kutong lupa ka! Gagawin kitang bupis! Ikaw ang mauunang maging bupis, ungas! Halika nga dito! Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo! Bitawan mo siya! Han! Sikmuraan mo! Ungas ka! Umabot kami sa harap ng gate. Sumisikat ang buwan at nang masinaga ng liwanag sina Darwin at Darius ay lumabas ang tunay nilang mga anyo. Mga aswang na asbong. Sabay silang umalulong na hudyat sa lahat ng mga aswang na mangalap ng biktima. Sabay-sabay na umalulong ang mga nagkalat na aswang sa kalsada. Sugod, mga kasama! Hetong sa'yo! Uubusin namin kayong lahat! Ito ang napapagay sa inyo! Sige mga kasama! Wala tayong ititirang nakatayong aswang! Para sa mga anak ko, isa ka pa! Susunugin kayo lahat sa impyerno! Walang humpay ang ingay ng mga nag-uungulang mga aswang na sumasalakay, pero mas malakas ang atungal ng mga aswang na nasusugatan ng mga itak at nawiwisikan ng benditadong tubig ni Lola Pelino. Akmang susugod sina Darwin at Darius sa amin ni Elisa nang maghiwalay kami ng pwesto. Nagkatalikuran ang kambal na aswang na nakaharap sa amin. Ang kanina ay maliwanag na buwan ay unti-unting nanamlay at napatingala ang mga kambal at ito ang pagkakataong umatake kami ni Elisa. Suntok na walang humpay ang ginawa naming pareho sa aming kaharap at nagdikit ang kanilang mga likod. Bubutasin kong sikmura mong tukmol ka! This will be your last breath! Han! Ngayon na! Get them! Hiya! Nag-eclipse na! Han! Naging isang katawan na lang sila! Ha? Iisang katawan? Pero magkatalikod ang ulo nila. Tumayo pa! Tatapusin ko kayong halimaw kayo! Ito ang bagay sa inyong mga halimaw! Nabigla kami sa pagsulpot ni Isabel at sinabuyan niya ng timba ng langis ng bawang at benditadong tubig na pinagbabara ng mga itak ang kambal na halimaw na tumupok sa kanila. Naganap ang eklipse ng maaga sa inaasahan nilang lahat. Namali ng bilang ang mga aswang sa gabi na kanilang inaasahan. Nalipol din ang mga aswang na nakaharap nila Lolo. Nang maabo na ang lahat, saka naglabasan ng mga tao sa Kamalig. Pagkatapos ng madugong labanang yon, naipon kaming lahat sa harapan ng bahay ni Elisa. Doon ko naramdaman ang pagod. Yumakap sa akin si Elisa habang impit ang pag-iyak. Han, tapos na. Ngayon ka pa ba maiiyak? Wala nang kalaban. Oo. Dahil kung hindi natin sila napaslang, ay magiging alipin ako ng magkapatid na halimaw na yan. Ano ibig mong sabihin?
Kasi, ano eh, Ako na ang sasagot, anak. Kung nahihirapan kang magpaliwanag. Ang ama ni na Darwin at Darius ay anak sa labas ng ama ko. Si Amado. Anak siya sa babaeng gabunan. Nakapangasawa si Amado ng isang gabunan din. Si Elisa ay tinakda nilang ikasal sa isa sa mga kambal upang magpalakas ng kapangyarihan. Pero tumanggi si Rogelio at malamang na ang pagkamatay ni Rogelio ay hindi aksidente kundi sinadya. Tapos na, Han. Pakasal na tayo bukas para legal na. talaga? Sige, agahan natin ha. Pagkatapos ng gabing yun, malayang nagbalikan sa kanilang bahay ang mga residente. Inihatid namin ni Elisa si Isabel sa kanyang mga magulang. Nagpatawaran kami at naghiwalay ng landas na walang samaan ng loob. Umuwi ang mami ni Elisa at nagkakilala kami ng personal. Nagpakasal kami at ngayon mayroon ng isang anak, si Emmanuel. Hindi na rin bumalik pa sa Manila si Elisa at magkasama kaming namamahala ng kanilang mga negosyo dito sa probinsya. Swerte ang anak namin dahil marami siyang mga yayo at yaya, ang mga lolo at lola niya. Hanggang sa muli, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga avid listener ng Sityo Pangil na tulad ko, maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko ang aking karanasan. Sana po ay nakapulutan nyo ng aral ang aking karanasan. Muli po, maraming salamat. Ako po si Harold. Maraming salamat din sa iyo, Harold, sa iyong karanasan na ibinahagi dito sa amin. Totoo ngang kapag may umalis, siguradong mayroong darating. Minsan ang tunay na pag-ibig hindi hinahanap. Ito ay kusang lumalapit sa panahong hindi mo alam. Sa mga pagkakataong hindi mo inasahan. Salamat din kay Elisa sa kanyang mababang loob at matulunging puso na handang tumulong sa lahat ng pagkakataon. Kayo po, mga dear listeners, baka mayroon din kayong mga karanasang hindi malilimutan. Share nyo din sa amin at huwag din pong kalimutan mag-like at mag-share. Ganoon din, huwag kalimutang mag-subscribe sa iba pa naming mga channel. Sityo Pangil, Kwentong Takip Silim, Aswang Confession, Aswang Diaries, Aswang Radio, at Miss Amy at Miss Ross. Hanggang sa muli, maraming salamat.